makakausap po natin ang veteran election lawyer Romulo Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Pinky, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Attorney, nangyari na po ito dati. 'Di ba? Isa, yung kaso Okay. ni dating Senador Antonio Trillanes na nanalo kahit nakakulong at may iba pa. Pero meron Yes. ho kasing ibang implikasyon ng pagkakulong ni FPRRD dahil nasa ibang bansa po siya. Paano ho yun? Well, hindi talaga siya pwede mag-perform na kanyang function dahil sa nasa detention siya. Siguro pwede nating ikumpara yan doon sa nung halos host, people versus halos host. Hindi niya pwedeng gampanan ng kanyang katungkulan habang siya ay under detention. Sapagkat magkakaroon ng parang discrimination naman yan. What about the other prisoners? Na maaari mga businessman o ibang may mga trabaho din na gusto lang i-perform ang kanilang functions. At anyway, hindi naman daw maapektuhan yung boto ng taong bayan dahil sa nung ibinoto sila ng taong bayan ay alam ng taong bayan na sila'y nakakulong, na sila ay hindi maaari makapag-function, but the people took the risk of electing them. At any rate, sa kanya namang kung sakali nakabilanggo man siya doon, nakadetain, nandun naman ang kanyang vice mayor na under the law ay po pwedeng siya muna ang maging successor in the meantime na hindi siya makapag-function as regular mayor ng Davao City. Opo, kasi mahihirapan ho siya talaga, sa aking palagay lang po sa ngayon, na Yes. gampanan yung kanyang katungkulan dahil nga, bago ka palang makapasok doon sa detention center, ay Oo. hirap na po kahit yung kanyang Yun anak na nga, si oo. So, Vice even President. on practical consideration, hindi po pwedeng magampanan niya. At I'm sure naman as a lawyer, alam yun ng dating Pangulo. Pero kung ako yung nasa panig nila, ay ang hihilingin ko sa ICC na kahit papaano makapag-take ako ng oath of office bilang isang mayor sa consulate, doon sa consulate ng the Netherlands para maging lalong opisyal ang kanyang pagiging mayor. And at the same time, sa akin palagay, yung kanyang election as mayor is a very overwhelming margin and victory. Pwede pa nilang gamiting argument yun. Ito nga, nahalal nga ito. Anong sinasabi ninyo na say guilty of all these crimes for which he is being accused. Makakatulong So, sa kanyang kaso. parang sa akin, makakatulong yun because if I were the lawyer, I would use that as an argument. Paano kung iyan ba naman ay kinamumuhuian dito sa kanilang lugar na mismo nila yan, bakit ganito kalaki ang margin doon sa kanyang kalaban? Hindi na nga nakapagkampanya ito pero nanalo pa ng ganitong kalaki. So ibang mga ganong mga Okay. sitwasyon, magagamit siguro Attorney yun. Romy Mac, so ang inyong suggestion ay makapag-take nga po siya ng oath kung papayagan. So Yes, that's if up it to is the lawyers, possible. no? That's Nahilingin for the po lawyers. ito sa Pwede pretrial niyang hilingin. chamber. Yes, So, there is nothing wrong in asking. Anyway, bahala ang ICC kung ibibigyan lang ng consideration. pero ang tanong ko lang po dito, maaari ho ba yung work from The Hague para sa dating Pangulo? Is that a possibility? Kasi nga, Ano, in my hindi, recollection, sir, wala pa hong nangyaring ganito eh. wala ho nangyari yan. Tsaka hindi ho po pwede kasi katulad nga nung kay Halosos, kung dun sa Halosos case dito na nga sa ating bansa ay hindi na pinapayagan yung ikaw ay under detention na makapagtrabaho, what more kung ikaw ay nasa ibang bansa? Lalo kang hindi papayagan at very impossible and Okay. practical for him to be doing his functions in other countries. So, sino ho ang pwedeng maging acting mayor? Under the law, is it going to be the vice mayor or, Attorney Romy Mac, maaari ho ba, for example, ang DILG ang mag-appoint o magtalaga ng Ano, acting mayor? under the law, ang dapat na mag-act as mayor ay yung vice mayor niya. And the vice mayor will be the acting mayor, while the first ranking councilor, the councilor who got the highest number of votes, yun ang magiging acting vice mayor naman. I see. So patuloy din ang function noong nasabing mga officials na yan. And yan naman ay talagang ganyan na nangyayari. And even under the law, it is very, very clear na ito yung order of succession in the event that the elected leader cannot do his function. And in the local government. Opo. Unlike kapag sa mga senador o congressman,
sila ay na hindi nakapag-function, walang po pwedeng pumalit sa kanila. Pero malinaw po yun. Ibig ko lang po sabihin, wala hong puwang na maaaring ang DILG ang magtalaga ng Ay, hindi po pwede Hindi yun. pwede no? yun. Hindi po pwede yun. Kasi, Malinaw na dapat si Vice Mayor Baste ang yes, tumayong oo. acting Siya po mayor. siya ang elected vice mayor under the local government code. Siya talaga ang acting mayor. And maliban po doon sa sinabi niyong sana, no, pwedeng gawin ng kanyang mga abogado yung humiling ng pag-take ng oath. Sabihin po natin, hilingin nila yon at hindi pumayag. Is there any repercussion to that? Well, wala naman, pero hindi pa siya officially, cannot officially function, if ever, dahil sa, bago ka makapag-function kasi under our law, you must take an oath of office. Okay. Yun Well, kasi ang unang-unang gagawin. maaari rin ho kaya, since you're on that thread, maaari rin ho kaya na humiling ang dating Pangulo ng, let's say, abogado na pwedeng bumisita sa kanya para, kumbaga, yun ang kanyang bridge para makapaggawa ng orders or kung ano man ang kailangan gawin sa Davao City bilang mayor. Ay, hindi po pwede yun. Parang representative niya, hindi po pwede yun. Kasi wala nga siya dito, kaya kailangan yung vice mayor ang magpa-function bilang mayor. Okay, maraming salamat. Veteran Ay, maraming election salamat, lawyer, Gigi. Romulo Yes, thank you very much. Macalintal. Salamat po sa inyong oras.